Master Jet, next year mag 15 years na ako sa DepEd. Hindi din ako nakakuha ng 10 years sa pag-ibig dahil sa may gaps daw na 2 months. Pumunta ako sa pag-ibig upang magtanong kung ma-avail ko na ang 15 years, nandyan pa rin ang gaps ko. Saan ako makasettle ng gaps na iyon para ma-avail ko naman? Salamat po. No, so kapag may gaps kasi doon sa remittances sa pag-ibig fund ay hindi mo talaga siya ma-avail yung optional withdrawal kahit dito sa 15 years. No, kasi doon sa bagong guidelines nila ay dapat continuous at walang gaps doon sa remittances para matanggap mo yung 15 years na contribution as your optional withdrawal. So hindi mo talaga siya makukuha. Pero kapag umabot ka na ng 20 years at nasa 240 months na yung total na contribution mo, no, 240 months yung pag-remit ng inyo pong contribution, ay pwede mo na siya makuha yung total na halaga na inabot ng inyong savings doon. Kasi nga yun ay tinatawag nilang maturity na ng inyo pong savings sa pag-ibig. Ngayon, kung hindi po ninyo hindi po kayo makapaghintay ng another 5 years kasi medyo matagal-tagal na at meron kayong need ngayon. Yung 2 months po na gap ay pwede po naman yung matrace doon sa pag-ibig fund. Pwede po nila makita yon kung anong months yung gap sa inyo pong contribution para yun po ay ma-refer din ninyo doon sa inyo pong division office kung bakit nagkaroon ng gap doon sa record ng pag-ibig. Pero may tendency kasi na ganyan po yung nangyayari if ever may cases na ikaw ay natanggal sa payroll, no? Dahil po maybe dulot po ng proportional vacation pay o kaya ay hindi nakapag-submit ng DTR kaya natanggal sa payroll or any other reasons na naging sanhi ng pagkatanggal sa inyo from the payroll. Kapag nangyari po yun, wala kang sahod, so wala ka ring magiging remittance, no? Particular kapag dulot po ng PVP, no? Kapag mataas po yung absences din po natin at tinanggal tayo sa payroll, no? Kapag nangyari yon ay wala talaga tayong sahod at wala tayong remittances. So kapag walang remittances, nagre-reflect siya as gap doon sa contribution mo doon sa pag-ibig fund. So pag ganun po yung nangyari, ay hindi po magiging kasalanan yun ng agency, no? Kasi talaga pong hindi sila nakapag-remit kasi wala talaga namang pwedeng i-remit, no? Kasi natanggal ka at wala kang sahod. So kapag matrace niyo po yun, pwede po niyong hanapin sa file po ninyo sa inyo pong payslip para ma-check kung sa period na yun ba ay meron ba kayong deduction at kung meron man ay ma-refer po ninyo doon sa inyo pong agency kung bakit hindi po siya nag-reflect sa pag-ibig na mayroon naman kayong deduction, no? So yung mga ganun po na case. Pero kung hahayaan nyo po yung 2 months na yon ay wala po kayo matatanggap talaga kapag 15 years pa lamang, no? Kapag nasa 20 years na kayo, more than 20 years ng konti kasi kinakailangan na maging 240 yung total contribution, then automatic talaga na maging eligible kayo doon sa maturity, no? Kapag 240 months po yung regardless kung ilang months yung naging gap in the past, basta yung total na actual remittances ay 240 months, eligible kayo for that maturity, no? Pero kung hindi na po niyo i-withdraw, pwede naman po, no? Hihintayin niyo na lamang po during your retirement at doon niyo na naman po isahin, no? Sa pag-withdraw lahat, pwede rin na naman po na ganun ang mangyayari. Pero kapag may gap talaga, kahit isang buwan pa yan, basta may gap doon sa 15th year na optional retirement, optional withdrawal, hindi po talaga siya eligible base po sa bagong guidelines ng pag-ibig fund.